Ngayon, ang mga Badyaw o Sea Gypsies ay kasama na rin na naninirahan sa mga taga Manila, Pasay, Baclaran, Cavite at iba pang karatig lugar dito sa Luzon. Mapapansin din ang biglaang pagdami nila sa pamilihang bayan ng Taytay. Makikita natin sila sa mga lansangan, sa mga bangketa at komersyal na lugar dito sa Taytay. Kung pagmamasdan ng masinsinan, ating mapapansin na ang Badyaw ay tulad din nating mga Tagalog, bahagya lamang ang pagkakaiba sa hugis ng muka at kulay ng buhok. Ang katangiang pisikal ng mga Badyaw ay distinctive sa katangian ng kanilang kapaligiran at ng kanilang paraan ng buhay. Sila ay may balat na binubuo ng matatag na kulay ng kayumanggi at tansong buhok. Ang kanilang paraan ng paglakad ay apektado sa isang malaking lawak sa pagitan ng tuhod nang dahil sa kanilang madalasang pagka-crouching sa tuwing umuupo. Tungkol naman po sa mga Badyaw na naninirahan sa kalye, kapuna-puna na karamihan sa kanila ay naglilimos o nanghihingi ng kakaunting salapi upang maipampatawid sa kumakalam na sikmura. Karamihan sa kanila ay ganito ang kanilakhang gawain, ngunit ang iba naman ay nagsusumikap upang umasenso sa kanilang buhay. Ilan sa kanila ay nagtitinda ng perlas na di umano'y nanggaling sa kanilang katutubong lugar. Kadalasan, ang isang tipikal na pamilya ng Badyaw ay nagmamay-ari ng isang termos, isang deuling na kalan, isang maliit na set ng plato, kutsara at baso, kaldero at kawali, ilang mga damit at isang kumot. Lahat ay kanilang daladala sa kanilang pagparito at pagparoon. At tunay nga na inaalagaan nila ang mga mamunting kagamitan na ito. Ang malamig na semento sa gilid ng pamilihang bayan ng Taytay ang nagsisilbing higaan nila sa gabi. Pag umuulan, sila ay naghahanap ng masisinlungan sa bukas na bahagi ng palengke. O kaya'y naghahanap ang karamihan sa kanila ng masisinlungan sa mga waiting shed na malapit sa kalsada. Hindi alintana ang mga usok na ibinubuga ng mga bus, jeepney o tricycle at ang ingay ng mabigat na trapiko. Kadalasan, kamote ang ginagawang pagkain ng mga Badyaw sa bayan ng Taytay. Umiinom sila ng malinis na tubig na binibili nila mula sa isang dealer sa kalapit na merkado sa halagang 10 piso bawat isang galon. Kaugnay nito, sila ay nagbabayad ng piso o 5 piso sa paggamit ng publikong banyo. Dito sila naguhugas ng pinagkainan, naglalaba, naliligo, umiihi at dumudumi. Ngayon, binubuo ng mga Badyaw ang tumpok ng mga pulubi sa pamilihang bayan ng Taytay. Sila ang bumubuo sa mga taong malimit na inaapi at hindi pinapansin ng mga matapobre. Isang napakalungkot na katotohanan. Sa mga panahong ito, maging ang publiko ay nabubugnot at naiinis sa kanila. Kadalasan silang sinisigawan, pinipintasan at pinapalayas sa tuwing humihingi sila ng awa at kalinga. Ang mataas na bilang ng mga Badyaw sa bayan ng Taytay ay nakakabahala. Sa isang banda, kung ating pagbibigyang pansin ang pangangailangang mabuhay ng mga kapatid natin ito at ang tumataas na numero ng mga taong umaasa sa mga taong nasa taas. Oo, marapat lamang na kumilos ang mga NGOs
at mga kawani ng gobyerno upang mapunan ang mga pangangailangan ng mga badyaw. Ngunit, subalit, tayo din ay maaaring tumulong upang mapaunlad ang kalidad ng buhay, di lamang na mga kapatid nating ito, kundi rin sa pagkadami-daming Pilipinong nangangailangan ng pagkalinga at tulong mula sa kapwa. Atin ngang buhayin muli ang pagkakaisa at bayanihan sa ating lupang tinubuan. Atin ngang ipamahagi ang biyaya ng may kapal upang di lang tayo ang mabiyayaan. Tayo na't kumilos at bumangon na. Muli, ito po ang iyong kasama, ang iyong karamay, ang iyong katulong, ngunit hindi ang iyong kasambahay. Ito po ulit si Chupanga Jose, laging nakatutok, laging nakatambay. Sa mga kwentuhan, laging nakaagapay. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. God